Pagpalang umaga po sa ating lahat. Tingin naman kayo sa inyong magagandang kapatid, sa inyong nasa likod. Nasa tabi, kaliwat kanan. Masaya ako na naririto ka. Tayo po ay nagpapatuloy sa mga serye ng mensahe tungkol sa aklat ng Genesis. Ngayong umaga po ay magbubulay tayo sa paksang ang paghatol ng Diyos sa kasalanan. Ang Diyos ay lubos na namumuhi sa kasalanan at sa taong nagkakasala. Hindi niya matingnan man lamang ang kasalanan at hindi niya maaaring makasama ang taong makasalanan. Walang pagsalang hahatulan ng Diyos ang kasalanan. Ngunit hindi lamang minamaliit ng tao ang kasalanan. Minsan sinasabi natin, ay, 100 lang naman ang aking nakupit, hindi man 1,000. Maliit lamang. Minamaliit ng tao ang kasalanan, kundi pinangangatwiranan pa. Siya naman ang nagganti ay, kaya ako'y gumanti lamang. Mga ganyan ang ating pangangatwiran. Ang sabi po sa Roma 2, 5 and 6, ngunit dahil matigas ang inyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ano daw? Sapagkat igagawad niya ng Diyos ang lahat, sa lahat ng tao, ang naaayon sa lahat ng kanilang mga ginawa. Katigasan ng ulo ang dahilan, kaya ang kasamaang ginagawa ng tao ay pinangangatwiranan natin. Pinapalampas, tinitingnan na maliit lang naman. Bunsod nito, hindi pinagsisisihan, kaya naman ang sabi sa teksto, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Kung kailan ihahayag ang puot ng makatarungang paghatol ng Diyos, darating ang araw ng paghatol kung saan hahatulan ng Diyos ang kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay hahatulan ayon sa ating mga ginawa. Sa Biblia po ay may 700 beses, 700 times na binanggit ang salitang hatol, paghatol, hinatulan. Ayon sa Bible Study Resources, ang salitang paghatol pa lamang ay 294 times nang nabanggit sa Biblia. Ibig pong sabihin, ganito kadalas banggitin ang salitang ito upang ipaalam sa tao na merong mangyayaring paghatol at bigyan tayo ng babala tungkol sa paghatol ng Diyos. Paano nga po ba hinahatulan ng Diyos ang kasalanan? Upang ating maunawaan, naririto ang kwento sa Biblia tungkol sa isang lugar na ginunaw ng Diyos upang magsilbing babala sa atin kung paano hinatulan ng Diyos o hinahatulan ng Diyos ang kasalanan. Basahin po natin sa Genesis 19:23 to 29. Genesis 19, 23 hanggang 29. Sundan po ninyo ako sa Genesis 19:23 hanggang 29. Ang paglipol sa Sodoma at Gomora. Nakasikat na ang araw nang dumating sina Lot at sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodoma at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang 2 lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira doon, pati ang lahat ng tanim. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakikipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodoma at Gomora
at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking hurno. Inalaala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatara si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak. Sa aklat po ng Genesis, isinalaysay kung paano tinawag ng Diyos si Abraham. Nakipagtipan sa kanya at binigyan ng pangako. Ang pangako ay pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Sa Genesis 30 naman po, makikita natin na parehas ng pinagpala ni si Abraham at si Lot ang kanyang pamangkin. Napakarami na ng kanilang alagang mga hayop. Hindi po ba nung nakaraang linggo yun ang tinalakay sa atin ni Sister Maricar? Napakarami na ng kanilang alagang mga hayop. Dahil dito, nag-away-away na ang kanilang mga tauhan. Kaya, nagpasya si Abraham na maghiwalay sila ni Lot. Si Lot sa pamamagitan ng kanyang pagpili ay napunta siya sa dakong silangan sa kapatagan ng Jordan na malapit sa lungsod ng Sodoma at Gomora. Mga lungsod sabi na napakasama ng mga tao dahil namumuhay sila laban sa Diyos. Kaya hinatulan ng Diyos ang mga lungsod na ito. Dito sa kwento ng paghatol sa Sodoma at Gomora ay makikita natin ang 4 na katangian ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Sabi ninyo, kala ko'y 3 lang ang puntos, 4 pala. Yan. Una, ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Ang paghatol ng Diyos ay tiyak. Doon sa katangian ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Tiyak ito. Ang sabi doon sa Genesis 19:24-25, pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang buong libis, ang lahat ng mamamayan doon at pati ang mga pananim. Tiyak po ba? Mangyayari po ba? Tiyak. Ganito pala kagrabe ang galit at puot ng Diyos sa kasalanan, na halos burahin niya ang mapa ng Sodoma at Gomora. Hindi biro sa Diyos ang kasalanan. Labis niya itong kinamumuhian at talagang hahatulan. Kaya nang sabihin ng Biblia sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ito'y nangangahulugang buhay, ang kapalit ng kasalanan. Hindi lamang physical death, pati po spiritual death din. Sa atin pong teksto, ang salita'y tinupok. Tinupok ni Yahweh na ang kahulugan po ay lubos na pinuksa. May itinira pa ba pag sinabing tinupok? Kahit tao, kahit hayop, halaman, kahit anong bagay, lalamunin lahat ng apoy. Para sa akin, ito po'y naglalarawan ng isang kalagayang kalunos-lunos. Di po ba, sabi ng matatanda sa atin, mabuti nang nakanakawan, wag lang masunugan. Kasi pag nasunugan, walang tira. Kalunos-lunos. Ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay napakalaki at katakot-takot na ang sumbong laban sa kanila. At nakita naman natin kung gaano sila nagpakasama na buong bayan, bata, matanda, sumusugod sa bahay ni Lot para sipingan at gahasain ang mga panauhin ni Lot. Ito ang sinasabi po sa Genesis 6:5-7, na suko na sa langit ang kasamaan ng tao, labis na, at wala na itong maisip na mabuti. Dahil dito, ang Diyos ay nakaramdam ng labis na kalungkutan sa kanyang pagkakalikha sa tao. Ang Diyos ay nagpasya, lilipulin ko ang lahat ng tao, lahat ng hayop, mga ibon. Ang kasalanan ay karapat-dapat na hatulan.
Hindi matiis ng banal na Diyos ang kasalanan. Nagpasya ang Diyos na hatulan ang Sodoma at Gomora dahil sa labis na kasamaan. Kaya nga nang magkasala sina Adan at Eva, sila'y pinalayas ng Diyos sa halamanan ng Eden. Hindi pwedeng magsama ang banal na Diyos at ang makasalanang tao. Dahil ang banal na Diyos ay talagang napakabanal, wala ni katiting na kasalanan. Tayo, nakaupo lamang, kahit nakaupo walang ginagawa, pero ang isip natin, nagbibigay look good kaya lagi sa Diyos. Hindi pwedeng magsama. Kailangan silang lumayo sa presensya ng Diyos at inalis ang lahat ng pribilehiyong mabuhay ng masagana. Nang mapatay ni Cain si Abel dahil sa matinding inggit, siya isinumpa at pinalayas ng Diyos at inalis sa kanya ang pagkakataong mabuhay na maayos at marangal. Ganito po ang ginagawa sa atin ng kasalanan. Inaalisan tayo ng pribilehiyong mabuhay ng maayos at marangal. Hindi po ba pag tayo nakakagawa ng kasalanan, hindi malang tayo makapag-pray? Minsan iwas pa tayo sa ating mga kapatid. Hiyang-hiya tayo sa ating sarili. Sinisira ng kasalanan ang ating buhay, ang ating pagkatao, ang ating dignidad, ang ating dangal. Pati ang kalikasan ay nadadamay sa ating kasamaan. Tingnan po natin ang ating paligid. Ikumpara natin ang kapaligiran natin noon at ngayon. Diba, damang-dama natin dahil sa kasakiman. Noon ang mga ilog, anong sarap liguan. Ang sarap paglabhan, anong puti. Anong linaw ng tubig. Ngayon, nadaranas natin man din. Salamat sa Diyos, hindi man tayo, pero yung ating mga kapatid sa ibang lugar. Ang ating kabundukan, hindi po ba sira na yan? Sira na sila? Yan ay dahil sa kasamaan ng tao, sa sobrang paghahangad para sa sarili, sa labis na pagsasamantala, pang-aabuso sa kapangyarihan. Sinisira ng kasalanan ang magandang nilikha ng Diyos. Kahit po ang Sodoma at Gomora, bago ito tupukin ng Diyos, maganda po ito. Di ba yun ang pinili ni Lot nung nakaraang linggo? Dahil maganda, sagana. Sabi ni Lot, at nang igala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ng Panginoon at tulad ng lupain sa Ehipto. Ano po ba ang larawan ng Ehipto? Ito ay inilalarawan na isa sa pinakamasagana at pinakamayamang bansa sa panahong iyon. Kaya nga po yun ang pinili ni Lot ay kapatagan malapit sa Sodoma, pagkatapos ng igala ang kanyang paningin. Subalit, sa kabila ng mga pribilehiyong ito, hindi kinilala ng mga taga-Sodoma ang Diyos. Yung bagang nasa iyo ng lahat. Sila ay labis na nagpakasama. Hindi po ba ganyan din ang tao sa panahon ngayon? Sa kabila ng masaganang pagpapala ng Diyos sa atin, sa kabila ng mga pag-iingat sa atin araw-araw, sa kabila ng pagbibigay sa atin ng kailangan natin at pagmamahal sa atin, ano ang ginagawa natin? Minsan dahil sa kasakiman, pag-ibig sa sarili, kapangyarihan, hindi natin yun napapahalagahan. Kaya naman, matuwid ang Diyos na hatulan ang tao. Hindi iuurong ng Diyos ang kanyang hatol. Tingnan ninyo, nakipagtawaran pa man din si Abraham sa Diyos para sa Sodoma at Gomora. Ang sabi niya, sabi ni Abraham sa Diyos, kung may 50 matuwid,
Gugunawin po ba ninyo? Kung may 4 na po, kung may 30, 20, kung 10 na lang. Hindi gugunawin ng Diyos kung may 10 matuwid. Ngunit dahil sa walang makitang matuwid ang Diyos, maliban kay Lot, ginunaw nga ng Diyos ang mga lungsod. Tiyak ang paghatol ng Diyos. Dahil hindi po siya papayag na di mananagot ang nagkakasala. Siya po ay makatarong ang Diyos. At dahil siya po ay makatarong ang Diyos, hindi niya aariing walang sala ang nagkakasala. Akala natin nagbibiro ang Diyos. Akala natin maliit lang sa paningin ng Diyos ang mga kasalanang nagagawa natin. Seryoso po ang Diyos sa paghatol sa kasalanan. Maaring hindi agad-agad. Bakit ako hanggang ngayon buhay? Bakit ako pinagpapala pa rin? Bakit ako malakas pa rin? Maaring hindi agad-agad at ipagpapaliban ng Diyos ang hatol. Ngunit hindi niya yon iuurong. Huwag nating iisipin na dahil hindi pa tayo hinahatulan ng Diyos ay hindi nga niya gagawin ang ating kasalanan. Tiyak ang paghatol ng Diyos at yon ay di natin maiiwasan. Ikalawa, ang paghatol ng Diyos ay makatwiran. Ang sabi po sa verse 26, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging haliging asin. Si Lot po dito ay lalaki ha. Kala ko din noon babae. Ang isang tao po ay lumilingon lamang kapag may gustong balikan. Lingon daw tayo sa likod. Pag may gusto kong balikan, pag may gusto kang makita sa likuran, di ka, kaya nga tayo nalingon na yan, no? Samantalang sa Genesis 19:17 ay malinaw ang utos ng mga anghel habang nilisan ni Lot ang Sodoma. Ganito ang wika. Pagkatapos, isa sa mga anghel ang nagsabi, ilagtas niyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Anong sabi? Huwag kayong lilingon o hihinto. Malabo po ba yun o malinaw? Huwag kang lilingon. Sabi sa atin man din, huwag kang kukurap. Iligtas ninyo ang inyong sarili. At para maging ligtas, huwag kang lilingon, huwag kang hihinto para hindi ka mamatay. Pero bakit lumingon ang asawa ni Lot? Nauunawaan kaya niya? Naiintindihan kaya niya yun? Parang biro, ano? Yung parang, ay hindi man totoo. Parang sa atin, hindi man. Narinig niya po kaya ng malinaw yun? Kaya sa atin, hello. Yan. Ligtas na sana ang sambahayan ni Lot kung hindi sila sumuway yung asawa. Kung hindi sumuway si Mrs. Lot. Yan, si Mrs. Lot. Dahil sa katigasan ng ulo, ibinigay ng Diyos ng malinaw ang tagubilin. Pero ano ba talaga ang napakahalaga sa Sodoma? Bakit siya lumingon?
Yung bagang tipong nagmamadali na tayo, dali na, naku, naandyan na. Lumingon pa rin siya. Meron ba siyang naiwan doon? O hindi niya maiwan-iwan? O naku-curious lang siya? Ano kaya? Habang nagtatakbo, ano kaya? Totoo? Naku-curious siya kung ano nga, totoo ba ganganing gagawin ng Diyos yung pagunaw? Parang minsan tayo, totoo kayang hahatulan ng Diyos ang ating kasalanan? Wala namang nakakakita. May mga dahilan si Mrs. Lot para magbantulot na lisanin ang Sodoma. Kaya naman, nang makaalis at nilingunan niya ang Sodoma, ang Diyos, kung humatol, ay hindi nagbibiro. Ngunit hindi naman siya pabigla-bigla. Galaw niyo yun Siya ay makatarungan sa kanyang paghatol. Binigyan niya ng maraming pagkakataon si Mrs. Lot para maligtas. Halos kalad ka rin sila ng mga anghel papalabas ng lungsod. Dali! Kung hindi bagay, ay naku, yai ka na dyan. At ako na lamang. Pero halos kalad ka rin para lamang makalabas sila sa lungsod. Malinaw ang tagubilin. Magmadali kayo, huwag kayong lilingon, huwag kayong hihinto, magtago kayo sa kaburulan. Kinakailangan po ba ng marami pang paliwanag bago makaunawa at makasunod? Napahamak si Mrs. Lot. Hindi dahil nagkulang ang Diyos para siya iligtas, kundi dahil pinili niya na suwayin ang utos kung papaano maliligtas. Ano daw po? Bakit napahamak? Hindi dahil nagkulang ang Diyos. Halos kalad ka rin nga siya ng anghel ay sila. Napahamak si Mrs. Lot dahil pinili niya. May choice ay. Pinili niya na suwayin ang utos kung paano maliligtas. Kanya ng sarili. Siya na ang gumawa ng kanyang sariling kapahamakan. Tayo man, may mga tagubilin sa Biblia kung paano tayo maliligtas sa tiyak na hatol ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun po ay sa Efeso 2:8 and 9. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapat ang tagubilin ng Diyos sa atin. At dahil siya'y makatarungan, binigyan niya tayo ng tiyak na paraan at malinaw na tagubilin kung paano tayo maliligtas. Kung susundin natin ang mga tagubilin, maliligtas tayo. Kung magmamatigas tayo, mapapahamak nga tayo. Sa katarungan ng Diyos ay hindi agad-agad. Hindi agad-agad siya nagpaparusa. Ang sabi po sa Genesis 18:20-21, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Ang salita po'y napakalaki ng kanilang kasalanan, katakot-takot na ang kanilang sumbong. Ngunit nagbigay pa din ang Diyos ng pasubali. Babala, ang sabi doon, aalamin ko. Sa laki ng kasalanan ay pwede na sanang hatulan agad. Ay naku, ikaw naman, ginawa mo yan. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Ang sumbong ay inalam. Ang sumbong ay sinuri, tinimbang ng Diyos. Hindi po siya one-sided. Tinitiyak ng Diyos na magiging makatwiran ang kanyang gagawing paghatol. Hello po na yung pagmamahal na yun sa atin. Titimbangin pa niya. Grabe. Kung mapapahamak kaya tayo,
Nasa atin na ang pagkukulang, wala na sa Diyos. Hindi po tayo pipilitin ng Diyos na gawin ang gusto niya. Ang salitang huwag lilingon o hihinto ay babalang ibinigay kina Lot ng panahong inililigtas sila ng mga anghel. Babala din po, kaya ito sa atin na bilang mga iniligtas ng Diyos, huwag tayong lilingon sa mga bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. Huwag hihinto sa pagsunod sa tagubilin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Huwag hihinto o huwag makukuryos sa mga bagay na iniaalok ng mundo. Huwag hihinto na magkaroon ng isang kaugnayang may pag-ibig sa Diyos samantalang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Huwag po nating kalilimutan mga kapatid na ang Diyos ay makatwiran kung humatol. Mapanganib ang lumingon at huminto dahil ang paraan upang maligtas ay ang magpatuloy, 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 magpatuloy. Maaring minsan tayo nalulugmok sa ating pagpapatuloy. Minsan tayo nanghihina sa ating pagpapatuloy. Minsan sinasabi ng kaaway, tama na. Pero ang sabi ng Diyos, magpatuloy. Yun lamang ang sekreto para tayo makamtan natin ang buhay na walang hanggang iniaalok sa atin ng Diyos. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. May mga bagay, may mga pangarap, o hangarin po bang umaagaw at humahad lang sa atin para magkaroon tayo ng isang tuloy na pagsunod sa Diyos at sa kaugnayan sa Kanya? Ang paglingon ay tanda ng kawalan ng pananampalataya. Ang paglingon ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Huwag na tayong lumingon. Lagi tayong manalangin sa Panginoon na going straight. Kasi alam naman natin, proven na ang Diyos. Ano man ang ating danasin, wala tayong susulingan kundi ang Diyos. Ikatlo po, ang paghatol ng Diyos ay mapamugnaw. Mapamugnaw. Sa verse 27 to 28, ang sabi kinabukasan, maagang nagtungo si Abraham sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong libis. Nakita niyang tumataas ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Ito po ay matapos paulanan ng Diyos ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Napakalagim ng naging wakas ng Sodoma at Gomora. Matapos paulanan ng Diyos ng apoy at asupre ang mga lungsod, ang nakita po ay napakakapal na usok. At katunayan na totoong nagpaulan nga ang Diyos ng apoy. Tiyak at asupre. Talagang walang itinitirang buhay ang Diyos. Lahat ay natupok, mga lungsod, kapatagan, lahat, tao, hayop, mga pananim. Dahil sa tindi ng galit ng Diyos sa kasalanan, kaya matindi din ang hatol. Sa Diyos na absolutely holy, tayo nagkasala, kaya matindi ang hatol sa kasalanan. Ganito din ang paglalarawan sa huling paghuhukom. Kapag ang lahat ng tao, pati si Satanas at ang kanyang mga kampon ay huhukuman ng Diyos, sabi po sa Pahayag 20, verse 10a, at ang jablong ng daya sa kanila itinapon sa lawa ng apoy at asupre. Kung napansin po natin, ito'y naglalarawan ng impyerno. Kaya noong panahong paulanan ng Diyos ng apoy at asupre ang dalawang lungsod, ito'y nagmistulang impyerno. At kapag nabanggit po ang salitang impyerno, ano po ang mapipicture natin? Apoy. Isang malawak na lugar na merong apoy.
na hindi na mamamatay kailanman. Ganito po ba kasimple inilalarawan sa isip natin ng impyerno? Apoy. Apoy lang. Mainit doon. Kung ganito lamang po marahil nga, ay hindi natin ito kakatakutan. Subalit hindi po ito ang sinasabi para kayo ay takutin. Dahil ito po ay totoo. Iba po ang tunay na larawan ng impyerno sa inaakala natin. Dahil ang apoy sa impyerno na sinasabi dito ay isang uri ng apoy na hindi katulad ng madalas nating nakikita. Ito po yung apoy na halos nangangasul-ngasul na sa dalit dahil sa chemical at sulfur o asupre. Nakakita na po ba kayo ng naghihinang? Yung kay Brad ni mo, yung panghinang, yung gasol man din, kulay blue. Mapera na lamang dun sa siraang burner hat, mapula talaga yon. Yun daw po, kapag naghihinang ganun ang impyerno, yung blue. Masakit ito, napakainit. Ang tubig daw po ay kumukulo kapag narating niya ang 100 degrees Celsius, yung init. Ang asupre po ay nagsisimulang magliyab sa temperature na 207 degrees Celsius. Yun po ay nagsisimula pa lang. Ang kumukulo daw tubig 100 degrees Celsius. Ay ang asupre ay nagsisimula pa lang magliyab sa temperature na 207 degrees Celsius. Doble ng init ng kumukulong tubig. Below 207 degrees Celsius, hindi pa nagliliyab ang asupre. Pag nagsimula naman itong magliyab, magtutuloy-tuloy ang pagliyab nito at di na mamamatay ang apoy dahil ang kansariling init mula sa pagliliyab nito ang nagsisilbing gatong para matunaw na asupre. Ang natunaw na asupre ay magtuloy-tuloy na nagliliyab kahit ang solid na asupre ay ubos na. Ang tawag daw po doon ay exothermic combustion. Kaya ang apoy mula sa nasusunog na asupre ay hindi mamamatay. Ganun ang tindi ng init at sakit na nararanasan bawat segundo ng isang makasalanang nagdurusa sa lugar ng impyerno. Kaya tama ang sabi sa Biblia. Ang sabi po doon ay, nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Dahil sa tindi ng hirap, magngangalit nga ang ngipin habang naroon ang isang makasalanan sa ganoong kalagayan. At ito'y pangwalang hanggan. Kahit sabihing mamatay, gusto ko nang mamatay dito, hindi ka na nga mamamatay. Dahil yun lamang ang end ng iniisip mong end ng buhay mo, mamatay. Ay sa impyerno ka na, hindi ka na mamamatay doon. Pangwalang hanggan na yun. Kaya ito po'y tinatawag na pangwalang hanggang kaparusahan. Nai-imagine po ba natin ang hirap ng isang makasalanan sa lugar ng impyerno? Ikaapat, ang paghatol ng Diyos ay napipigilan ng kanyang kahabagan. Ang paghatol ng Diyos ay napipigilan ng kanyang kahabagan. Sa verse 29 po, ang sabi, naggunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Si Abraham ang naalaala ng Diyos nang gugunawin na niya ang Sodoma at Gomora. Ano ang naalaala ng Diyos kay Abraham? Ang sabi po sa Genesis 18:19, sinabi ng Panginoon, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at nagpagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, merong tiyak na assignment ang Diyos na ipinapagawa sa kanya. Ang turuan ang kanyang lahi na sumunod sa utos ng Diyos.
ang pagtatanggol at pagbibigay galang ni Lot sa dalawang anghel na kanyang bisita noong gabing iyon ay sumisimbolo ng katwiran at katarungan na naituro sa kanya ni Abraham. Pamangkin man din po, pamangkin ni Abraham si Lot. Sabi doon sa talata, pinili niya si Abraham upang turuan ang kanyang lahi. Dahil hindi po niya pinapayagan na manaig ang kasamaan sa taong bayan laban sa mga anghel. Ipinaglaban niya at tinayuan ang kalinisan at katuwiran. Napakasama ng gagawin ninyang iyan, sabi ni Lot. Ngunit iniligtas ng Diyos ang mabuting si Lot sa labis na nababahala sa kanyang ginawang masama. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa gayong kasamaang nasasaksihan niya araw-araw, samantalang sila'y nakikipamayan doon. Nakikipamayan si Lot sa Sodoma, pero hindi niya tanggap at hindi niya na-tolerate ang kasamaang ginagawa sa Sodoma. Labis siyang nababahala at naghihirap ang kalooban niya araw-araw doon sa kanyang pinili. Ngunit hindi naman siya nahawa. Nilabanan niya ang kasamaan at pinanindigan ang katarungan. Natupad ba ni Abraham ang kanyang assignment? Natupad niya. Matagumpay niyang naturuan si Lot na mamuhay na matuwid at magpairal ng katarungan. Kung nagawa ni Abraham ang kanyang assignment, ang pangako ng Diyos ay ganito, kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Ano po ba ang pangako ng Diyos? Sabi doon sa Genesis 18:18, ang lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Ano pa? Sabi sa Genesis 18:23-25, itanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat, ang mabubuti, kasama ng masasama? Naniniwala pa kung hindi nyo idadamay ang mabubuti, hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi nyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Sabi po sa verse 32, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 matuwid. Iyan ang mga pangako kay Abraham na naalaala ng Diyos na gugunawin na niya ang Sodoma. Ngunit walang 10 matuwid na tao sa lungsod. Wala siyang nakita. Si Lot lamang ang nakita ng Diyos na matuwid doon. Kaya itinuloy ng Diyos ang pagunaw sa lungsod. Karapat-dapat ang buong lungsod na maparusahan. Ngunit alang-alang kay Abraham, iniligtas ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya. Kung hindi man napigilan ang paghatol ng Diyos sa lungsod, sa kanyang habag naman ay iniligtas niya si Lot at hindi niya idinamay sa kapahamakan. At ang totoo, dahil sa habag ng Diyos kay Lot, hindi maituloy ng mga anghel ang pagunaw sa lungsod hanggat hindi ligtas na nakakaalis si Lot sa lungsod. Halos kalad-karin na sila ng mga anghel palabas ng lungsod. Gabi dumating ang mga anghel, minadaling pinagsabihan niya mga anghel at mga anak at kamag-anak, nagugunawin na niya. Gagawin niya at binigyan sila ng pagkakataon na makaalis sa lungsod. Ang sabi po doon sa Genesis 15:16, nang magbubukang liwayway na, inapura, pinagmadali ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo ang iyong asawa, mga anak, nang hindi kayo madamay sa pagwasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, dadapwat sa habag ni Yahweh, halos kalad ka rin. Na sila ng mga lalaki. Magmadali. Tinanong niyo ito, sabi niya, hindi ko maiituloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Hindi ko gugunawin hanggat naroon kayo. Alis kayo.
Tayo po ba ay nasa ganung pang kalagayan? Ayaw na ayaw nating umalis. Kapag hindi tayo maalis, mapapahamak nga tayo. Nakita po ba ninyo kung gaano kalaki ang ipinakitang habag ng Diyos kina Lot? Hindi maiituloy ng Diyos ang paggunaw hanggat hindi sila ligtas. Pinipigilan ng kahabagan ng Diyos ang paggunaw hanggang hindi niya tiyak na ligtas sina Lot. Nag-aatubili pa, pero halos kalad ka rin. Ganyan din kahabagan ang ipinapakita ng Diyos sa atin. Napapahamak tayo sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang ibiligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Aayaw-ayaw pa tayo, nag-aatubili din tayo. Gusto nating manatili sa buhay natin sa mundo kung saan makakasumpong tayo ng kasiyahan. Ngunit isinugo ng Diyos Ama si Jesus para sa pilitang iahon tayo sa kapahamakang naghihintay sa atin. Huwag nating ipagwalang bahala ang kaligtasang iniaalok ng Diyos sa atin. Malagim at kalunos-lunos ang kasasapitin ng mga taong tatanggi sa kaligtasang iniaalok ni Jesus sa atin. Ang sabi po sa Juan 3:36, ang mananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Malinaw po ang mensahe. Malinaw ang tagubilin kung paano tayo makakaligtas sa puot ng Diyos. Sundin natin ang tagubilin. Manatili tayo sa anak ng Diyos, sa Panginoong Hesus. Maliligtas tayo. Ang kanyang kamatayan sa krus ang simbolo ng malaking habag ng Diyos sa atin. Nasa taas po. Yung krus ang simbolo ng malaking habag. Habag po ay lahat ay malaking titik. Malaking habag ng Diyos sa atin. Ito ang pumapawi ng hatol para sa atin. Dahil dito, napipigilan ang hatol ng Diyos na dapat sanang ipataw sa atin. Tunay po na ang kaligtasan ay makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Diyos sa atin. Hindi ko po alam ang kalagayan ng bawat isa na naririto ngayong umagang nakaupo. Ngunit ang sabi po sa 2 Pedro 2:6, ganito po ang sabi, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ang mensaheng ito na bahagi ng Biblia ay isinulat upang magbigay babala sa atin tungkol sa tiyak nating kahahantungan ng mga makasalanan, ng mga taong ayaw magsisi. Noong mga nakaraang mensahe, natutunan natin kung paano ang tamang pagsisisi ng mga taong ayaw magtuwid ng kanilang mga gawang masama, kundi bagkos pinangangatwiranan pa. Meron pong tiyak na paghatol sa kasalanan. Ito'y isang matuwid, ngunit mapamugnaw na hatol sa kasalanan. Tulad ng sabi ko po kanina, ang lahat ng tao ay hahatulan ayon sa kanilang ginawa, ayon sa ating mga ginawa. Sinasampalatayan mo ba si Jesus? Pinagsisisihan mo na ba, tinatalikuran ng iyong mga kasalanan na hanggang ngayon ay ginagawa mo pa? Pagdating ng panahon, nahaharap na tayo sa hukuman ng Diyos. Masasabi po ba nating nakakasiguro tayo na tayo ligtas sa paghatol ng Diyos at hindi na tayo kabilang sa kanyang mga kinapupuotan? Ang sabi po sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Minsan pa po, ito ang sinasabi ng Diyos sa atin at maliwanag, hindi lahat ay papasok sa kaharian ng Diyos. At kung hindi lahat, saan po tayo nakabilang sa tingin natin? Huwag po tayong magpapakakampante. Yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa langit.
Ano ang kalooban ng Diyos? Natalikdan natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan at sumampalataya tayo kay Jesus na siyang tanging paraan ng ating kaligtasan. Tulad ng isang mamahaling bagay na gusto nating makamtan, ito'y pinagtatrabahuhan, pinagtsatsagaan, pinaghihirapan. Kung sa tingin natin tayo po'y ligtas na, dapat po tayong mamuhay tulad ng mga taong talagang naligtas. Ang sabi po sa unang Pedro 2:16, ang sabi po'y mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Subalit huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Bagaman at tayo'y mga pinalaya na ng Diyos, mamuhay tayo bilang mga alipin ng Diyos at hindi sinasamantala ang kalayaan. Makakapagpatuloy po tayo sa biyaya at habag ng Diyos kung ating tutuparin ang mga tagubiling ito. Salamat po sa salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, walang ni isa sa amin ang pwedeng magmalaki sa inyong harapan. Walang pwedeng isa sa amin ang magsabing kami ligtas at talagang kami sa inyo, Panginoon, habang kami naririto pa sa sanlibutan. Kami po aming Panginoon ay patuloy na lumalapit sa inyong harapan. Nagpapasiyasat ng aming puso, papasiyasat ng aming buhay, patuloy na nagpapa-evaluate ng aming buhay sa inyo, Panginoon, dahil alam naming tanging kayo lamang ang nakakakilala sa amin. Pwede kami magtago sa aming mga kapatid, sa aming mga asawa, sa aming mga anak, pero alam namin, Panginoong, wala ni isa man pwedeng itago sa inyo. Ang lahat ng aming ginagawa, ng aming iniisip, ng aming sinasalita, ng lahat-lahat sa buhay namin, Panginoon, ay alam mo. Kaya wala kami pwede, Panginoong, itago sa inyong harapan. Ngayong umaga, Panginoon, kami sama-samang lumalapit sa inyo. Kung papaano nyo ko'y nausap kami sa inyong mga salita, tulungan po ninyo, Panginoon, kami na laging makapamuhay sa presensya mo. Tulungan nga po ninyo kaming, Panginoong, makapamuhay na malayo sa kasalanan, sa biyaya at habag mo lamang sa amin, Panginoon. Kami nahihirapan minsan, Panginoon, sa buhay namin. Kami talaga, Panginoong, nababalot ng kasalanan sa aming pagkatao. Minsan iniisip namin, ginagawa namin, alam naming hindi araw-araw kami nagbibigay kaluguran sa inyo. Minsan napapabigla kami ng salita. May nabibitiwang masasakit na salita. Nakakapag-isip ng masama. Kahit katiting, Panginoon, alam naming ayaw mo ng kasalanan. Tulungan mo, Panginoon, kami turuan na laging lumapit sa inyo, na laging asamin ang presensya mo. Dahil alam namin sa inyong piling, Panginoon, kami payapa. Dahil sa inyong piling, Panginoon, pwede kaming makapamuhay at sabihin namin, Panginoon, na kami malaya na sa kasalanan. Panginoon, alam namin na minsan ang hadlang para kami pagpalain mo ay dahil sa mga kasalanang nagagawa namin. Turuan mo, Panginoon, kami. Tulungan mo, Panginoon, kami. Hindi namin kaya sa aming sarili ang mga nagagawa namin pagkakasala laban sa inyo. At tanging kayo lamang nakakaalam nito, Panginoon. Search nyo ng mas malalim pa ang aming puso. Minsan nangangatwiran pa kami, Panginoon, na mabait kami kaysa sa iba. Na mas maganda at mabuti ang nagagawa namin kaysa sa iba. Pero ang totoo, Panginoon, walang pwedeng magmalaki sa inyong harapan. Salamat sa inyo, Panginoon, ngayong umaga.
Salamat na kayo ay Diyos ng himala, Diyos ng Panginoon ng may kahabagan, Diyos na hindi agad, Panginoon, nagbibigay ng last chance, kundi Panginoon, kayo ay Diyos ng may second chance, Panginoon. Tulungan mo kami at samahan na mamuni-muni namin ang salita mo ngayong umaga. Hanggang kami makarating sa aming tahanan, hanggang kami, Panginoon, ay nag-i-evaluate ng aming sarili. Tulungan mo, Panginoon, kaming huwag pangatwiranan pa ang buhay namin. Kundi kami magsuko talaga ng aming buhay sa inyo, na kayo talaga ang aming gawing Panginoon ng aming buhay. At kapag sinabing kayo ang aming Panginoon, kayo ang masusunod sa lahat-lahat. Wala, Panginoon, pwedeng exempted, kundi lahat-lahat ng bahagi sa aming buhay. Kayo ang aming Diyos, kayo ang gagawin naming Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa inyong mga salita ngayong umaga. Purihin ka sa mga kapatid na naririto at nakinig ng inyong salita. Salamat po't sasamahan mo kami makapanagumpay muli sa isang linggo. Hindi lang sa isang linggo, kundi sa bawat araw na ibinibigay mo sa amin. Na kami, Panginoon, ay makapagsabing, salamat, Panginoon. Salamat sa kapayapaang inilalagay mo sa aming puso. Purihin ka, dakilain ka sa inyong lahat ng pasasalamat, lahat ng pagluwalhati at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.